in very good spirits. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang lagay ng kanyang ama na nasa ospital pa rin sa loob ng detention center. At live mula naman sa The Hague sa The Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Connie, alas 4:19 na ng madaling araw ngayon dito sa The Hague, The Netherlands. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nabisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na nakakulong ngayon sa Scheveningen Prison. At sabi nga ni Vice President Sara Duterte, pinauuwi na raw siya ng kanyang ama para matupad yung kanyang mga tungkulin dito sa bansa. No? Pero aniya, inaayos pa raw niya ang defense team na bubuo nga para katawanin ang depensahan ang kanyang ama sa kanyang reklamong kinakaharap niya sa International Criminal Court at ito nga yung crimes against humanity. Sa ngayon, bukod kay British-Israeli lawyer attorney Nicholas Kaufman na tatayong lead counsel ng kanyang ama ay may kinakausap pa raw siya na ibang abogado para bumuo sa naturang defense o legal team. Para mga foreign national daw ito at may karanasan sa international law at sa International Criminal Court. Sabi pa ng bise, magwi-withdraw raw bilang abogado ng kaniyang ama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea oras na maayos na ang defense team. Ayon din kay Vice President Sara ay hindi raw magiging bahagi ng defense team ng dating Pangulo si Attorney Harry Roque. Hindi pa Kung kasi nais pa rin na-establish daw- kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. We want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the case. Both us from the Lead Counsel and Attorney Medialdea. Kung nais pa rin daw ni Attorney Roque na katawanin o depensahan ang dating Pangulo, ay kailangan daw niyang talakayin ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hiningin naman namin ang reaksyon o komento dito ni Attorney Roque at ayon sa kanya, no comment muna. Sabi pa ni Vice President, maayos ang lagay ng ama sa hospital ng ICC Detention Facility pa rin nananatili sa ngayon ang kanyang ama para ma-monitor ng mga doktor. Hindi pa siguro siya all clear, base siguro sa assessments ng doctors. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. It's his style eh, hindi ko alam kung... Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. Gaya nga na sinabi ni Vice President Sara Duterte, mataas daw ang moral ng dating Pangulo. Katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan ang dating Pangulo sa loob ng kulungan. Sabi pa ni Vice President Duterte, pwede raw siyang padalhan ng sulat sa loob ng kulungan gaya ng ginawa ng isang Dutch couple. At ito raw ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Sabi raw ng dating Pangulo, wag nang papuntahin ang pamilya sa The Hague dahil wala naman daw silang magagawa doon unless gusto nilang sundan siya sa loob. At samantala, ito nga po, yung tungkol naman po kay Executive Secretary Salvador Medialdea, siya po ay nananatiling nasa ospital at ayon sa pahayag ng Philippine Embassy dito sa The Netherlands ay matapos siyang bigyan ng treatment sa emergency room ay inilipat na siya sa regular na room ngayon at nananatiling naka-confine pa rin sa ospital pero may nagbabantay naman sa kanya na kaanak. Samantala sa March 23 nga po gaganapin yung malawakang rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at base sa impormasyong binigay sa atin ay nabigyan na nga ng permit ang protest rally na ito at talagang marami raw ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng Europa ang pupunta dito sa The Netherlands para makiisa sa naturang protest na yan. Ayan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa The Hague, The Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.